Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang Pangkatisa at nandito kami upang irepresenta ang Sumerian. Ang Mesopotamia ay isang unang kabiasnan na matatagpuan sa pagitan ng Ilog Euphrates at Ilog Tigris. Sa kasalukuyan, Iraq at mga karatig lugar sa kanlurang Asya. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Griego na nangangahulog ang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Dahil sa matabang lupa at supply ng tubig mula sa mga ilog, naging perpektong lugar ito para sa pagsasaka at pagunlad ng mga pamayanang agrikultural. Sa paglipas ng panahon, ang mga pamayanang ito ay lumago at naging mga lungsod, estado, naging sentro ng kalakalan, relihiyon at pamahalaan. Tinayo nila ang mga ziggurat, mga templong hugis pyramid na nagsisilbing dambana para sa kanilang mga Diyos. Sa ilalim ng mga lungsod, estado tulad ng Uruk at Ur, nabuo ang sistema ng politika, relihiyon kung saan ang mga pari ang may malaking kapangyarihan. Sa kalaunan, nagkaroon ng mga pinunong militar na tinatawag na hari upang mapakuluan ang mga digmaan at ang buong lipunan. Sunod sa mga Sumerian, ang Akkadian na pinamunuan ni Sir John the Great. Ang pinakauna-unahang nagtayo ng imperyo sa daigdig. Nilalarawan ng seksyong ito ang mga Babylonians. Binibigyan diin ng kanilang kahalagahan sa ilalim ni Hammurabi, ang hari na nagutos ng pagsulat ng unang kodigo ng batas o Code of Hammurabi. Ang Babylon sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging sentro ng kaalaman at kalakalan. Ang seksyong ito ay nakatuon sa mga Assyrian, nakilala sa kanilang makapangyarihan tungo sa inahukbo. Ginamit nila ang bakal na mga armas at matalinong estratehiya sa pagkikipagdigma at kinilala sa pagtatayo ng isa sa mga unang aklatan sa mundo, sa lungsod ng Nineveh. Sa muling pag-angat ng Babylon sa panahon ng Neolithic Empire, itinayo ng Nebuzaradan ang Hanging Garden of Babylon, na kinikilala bilang isa sa 7 Wonders of Ancient World. Subalit sa huli, ang lahat ng ito ay tuluyang nasakop ng Persian na pamumuno ni Cyrus the Great. Ang pamahalaan sa Mesopotamia ay may sistemang monarkiya kung saan ang hari ang may kapangyarihang politikal at relihiyoso. Naniniwala sila na ang hari ay pinili ng mga Diyos, kaya't malakas ang koneksyon ng pamahalaan sa relihiyon. Mahalaga sa kanila ang batas, at ang Code of Hammurabi ay patunay ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang kaayusan at katarungan sa lipunan. Ang kabuhayan nila ay nakasentro sa agrikultura dahil sa matabang lupain na tinatawag na Fertile Crescent. Gumamit sila ng irigasyon upang patubigan ng mga sakahan. Bukod dito, nakipagkalakalan sila sa mga karatig lugar gamit ng mga produktong tulad ng palay, barley, tela, lana at metal. Natutunan din nilang gumawa ng gulong, karwahe, araro at iba pang gamit sa agrikultura at transportasyon. Sa lipunan ng Mesopotamia, may malinaw na estrukturang panlipunan nasa tuktok ang mga hari, mangharlika at pari, nundan ng mga ngalakal, artisano at mga magsasaka at nasa pinakailalim ng mga hari. Ang kanilang ay sentro ng kanilang pamumuhay. Sumasamba sila sa maraming Diyos at Diyosa na may kanya-kanyang tungkulin sa kalikasan at buhay. Naniniwala sila na ang mga kalamidad ay bunga ng galit ng mga Diyos, kaya mahalaga sa kanila ang seremonya, dasal at alay. Ngunit tulad ng ibang kabiasnan, ang Mesopotamia ay umarap sa mga suliranin. Ang tuloy-tuloy na pananakop ng mga layuan ay nagpahina sa mga lungsod-estado. Ang pagkasira ng kalikasan dulot ng labis na paggamit ng lupa, kakulangan sa pagkain, at pagbaha ay nagdulot ng kagutuman at kahirapan. Humina rin ang pamahalaan dahil sa digmaang sibil at kakulangan sa pagkakaisa.
Dahil dito, unti-unting bumagsak ang Mesopotamia at nawala ang dating kapangyarihan nito. Sa kabila ng pagbagsak, ang kabihasnan ng Mesopotamia ay nag-iwan ng mga pakalaking pamana ng daigdig. Ang kanilang ambag sa pagsusulat, batas, teknolohiya, matematika, relihiyon at pamahalaan ay naging pundasyon sa mga na kabihasnan. Sa mundo, ito ang dahilan kung bakit tinagurian ang Mesopotamia bilang buyan ng kabihasnan. Ang mga Sumerian ay nanirahan sa Mesopotamia sa pagitan ng Ilog Tigris at Euphrates. Dahil dito, naging fertile ang lupa at perfect sa pagsasaka. Ang pangunahing kabuhayan nila ay pagsasaka. Nagtatanim sila ng trigo, barley at dates dahil sa maayos sa sistemang patubig, naging maunlad ang kanilang agrikultura. Pangangalakal, nakikipag-trade sila sa ibang lungsod ng Mesopotamia at mga kalapit na rehiyon upang makuha ang mga produktong wala sa kanila gaya ng kahoy, bato at metal. Marunong din silang mag-irigasyon para madaluyan ng tubig ang kanilang mga taniman. Ang pagkakaroon ng mga espesyalisadong trabaho, pamahalaan at relihiyon ay palatandaan ng isang organisado at structured na lipunan. Mayroon silang hari, mga pari, mga ngalakal, magsasaka at alipin. Bawat isa ay may tiyak na tungkulin sa lipunan. Ang Sumer ay binubuo ng mga lungsod-estado tulad ng Ur, Uruk at Lagash. Bawat isa ay may sariling pamahalaan ng pinamumunuan ng isang hari o priest king. Structured din ang lipunan. Hari at mga tari sa itaas, mga mangangalakal, artisans at magsasaka sa gitna, mga alipin naman sa ibaba. Ibig sabihin, may social classes na agad sila noon pa lang. Relihiyoso ang mga Sumerian. Naniniwala sila sa maraming Diyos, politisimang tawag dito. May mga templo silang tinatawag na ziggurat na parang pyramid. Dito sila nag-aalay ng sakripisyo para sa mga Diyos nila. Grabe no, matalino ang mga Sumerian. Sila ang nakaimbento ng gulong, gumamit ng panukat ng oras, minuto o segundo, gumawa ng mathematical system base 60 at gumamit ng brick sa kanilang mga bahay at gusali. Mula teknolohiya hanggang arkitektura, sila ang nag-set ng foundation ng modernong mundo. Na masasabi natin na ang estado ng mga taga-Sumerian ay maunlad at organisado sa pamahalaan, relihiyon, teknolohiya at kultura. Sila ang unang tumayo bilang sibilisasyon. Sila ang patunay na kahit noon pa man, kaya magsimula ang tao ng isang progresibong lipunan. Ito na nagtatapos ang aming representasyon patungkol sa Sumerian o mas kilalang Mesopotamia. Muli, kami ang pangkat isa at sana may natutunan kayo sa aming ibinahagi.